Gumanti ang sandatahang lakas ng Ukraine sa diktador ng Russia dahil sa pag-atake sa gabinete ng mga ministro sa Kyiv. Noong gabi ng Setyembre, siyam inatake ng mga drone ng Ukraine ang Sochi, kabilang ang lugar na malapit sa tirahan ng Pangulo na si Putin sa Bocharov Ruchey. Nangyari ito matapos ang malawakang pag-atake ng Russia sa teritoryo ng Ukraine kung saan nasira ang gusali ng gabinete ng mga ministro ng Ukraine sa gitna ng Kyiv. At ngayon, may impormasyon na si Putin ay nasa kanyang tirahan sa Sochi nang atakihin ng mga drone ng sandatahang lakas ng Ukraine ang rehiyon. Sa Kremlin, hindi ipinapakita si Putin sa ngayon, pero sinasabi nila na lahat ay ayon sa plano. At sa pagtatapos ng episode na ito, magdadagdag pa ako ng isang balita bilang bonus at gagawin ko itong spoiler. Sa Rusya, inanunsyo na lahat ng veterano ng tinatawag nilang Special Military Operation ay ipapadala para paunlarin ang Siberia. Ayon sa kanila, dapat paunlarin ang Siberia kaya ipinapadala ang mga veterano ng Special Military Operation para gawin ito. Alam nyo, parang pagpapatapon ito. Ako si Alexei Pechi, ngayon ay Setyembre Siyam. Pag-usapan natin sabay ang drone attack malapit sa tirahan ni Putin. Bago tayo magsimula, paalala lang na araw-araw may balita at analytical na kwento dito sa YouTube channel tungkol sa mga kaganapan sa mundo. Para maging updated kayo sa lahat ng balita, kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at i-like ang episode na ito. Nagbahagi sa Telegram si Sochi Mayor Andrei Proshunin ng mga larawan ng pinsala sa Adler District matapos ang drone attack. Matatagpuan ito sa timog ng Sochi International Airport. Ang federal na ahensya ng air transport na Rosaviatsia ay pansamantalang nagpatigil ng mga flight sa Sochi Airport noong Martes ng umaga, ika-9 ng Setyembre. Kagiliw-giliw, ang tirahan ni Putin na Bocharov Ruchey ay matatagpuan sa Central District ng Sochi, wala pang 30 kilometro mula sa paliparan. Sinabi ng press secretary ng Russia na si Dmitry Peskov na hindi naapektuhan ang schedule ng trabaho ni Putin ng pag-atake. Ayon kay Peskov, hindi nagbago ang schedule ng presidente at tuloy ito ayon sa plano. Pero dito lumitaw ang isang kawili-wiling pangyayari. Ayon sa mga ulat ng medyang Ruso, si Vladimir Putin ay nasa Sochi noong nagkaroon ng drone attack sa lungsod sa gabi ng Martes, Setyembre, 3 beses na tumunog ang mga sirena doon noong gabi. Inanunsyo ng Ministry ng Depensa ng Federasyong Ruso na may 2 umano'y drone na pinabagsak sa ibabaw ng Krasnodar Krai. Mayroon pang 15 drone sa ibabaw ng Dagat Itim, 7 sa Belgorod, 3 sa Koshina, 2 sa sinakop na Crimea at tig-iisa sa Tambov at Voronezh na mga rehiyon. At ayon sa lumabas, kahapon mismo mula sa Sochi ay lumahok si Putin sa isang emergency na pagpupulong ng Brazil, Russia, India, China, South Africa sa pamamagitan ng video call. At ito ay ayon sa opisyal na ulat. Ilang oras bago ito, dumating sa Sochi ang eroplano na Il-76-300 PU ng Flight Squadron ng Russia na may tail number na RA-766024. Ito ay ayon sa datos ng flight radar. Sa eroplano ring iyon, sumakay si Diktador Putin papuntang Alaska para sa summit kasama si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. At ayon sa datos ng flight radar, ang eroplano ni Putin ay nasa Sochi pa rin noong alas 10 ng umaga, lokal na oras at oras ng Kyiv noong ika-9 ng Setyembre. Ipinapahiwatig nito na malamang hindi pa nailalabas si Putin mula sa residensyang Bocharov Ruchey. At ngayon, pinaalala ng mga Russian media na dati ay nananatili si Putin doon ng ilang linggo. Pero matapos makarating sa Sochi ang mga Ukrainian na drone, halos hindi na bumisita si Putin sa lungsod na ito. Noong Nobyembre 2024 bumisita pa rin si Putin sa Sochi para sa kanyang talumpati sa Valdai Club. Malamang isang araw lang siya roon at sa eroplano na nagpalipas ng gabi ayon sa ulat ng ahensya. Noong Agosto 2025 bumagsak ang mga labi ng drone sa Gelendzhik. Nagresulta ito sa sunog malapit sa isa pang pasilidad na kaugnay kay Putin, ang palasyo niya sa Cape Idecapas. 4 na araw nilang inampat ang apoy sa kagubatan malapit sa pasilidad. Ang Bocharov Ruchey ay summer residence ng pinuno ng Russian Federation matatagpuan sa Forest Park Valley ng Microdistrict Novi sa Sochi. Nagsimula ang konstruksyon ng tirahan noong 1934 pa. Ang Bocharov Ruchey ay ipinangalan mula sa kalapit na maliit na ilog. At simula noong 1960,
Dito na nagpapahinga ang lahat ng matataas na opisyal ng Union of Soviet Socialist Republics tulad ni na Khrushchev, Brezhnev, Suslov at iba pa. Dito rin iniimbitahan magbakasyon ang mga lider ng sosyalistang mga bansa. Ngayon, paminsan-minsan ay naroon si Putin na kalbo. Ang pag-atake malapit sa tirahan ng Bocharob-Ruchey ay malinaw na tugon ng sandatahang lakas ng Ukraine sa pag-atake ng mga Ruso sa Kiev. Noong gabi ng Setyembre 7, inilunsad ng Russia ang pinakamalaking atake laban sa Ukraine. Ayon sa ulat ng Air Force ng Ukraine, gumamit ang hukbong Ruso ng 800 at 23 uri ng sandata sa pag-atake mula sa himpapawid, kabilang ang 81 Shahed attack drones, 9 Iskander-K cruise missiles at 4 Iskander-M at KN-23 ballistic missiles mula Hilagang Korea. 3 tao, kabilang ang 3 buwang sanggol, ang nasawi sa pag-atake. Higit sa 20 katao ang nasugatan. Malubhang nasira ang gusali ng gabinete ng mga ministro sa Kiev. Nasunog ang 1,000 metro kuwadrado at winasak ang opisina ng punong ministro pati bulwagan ng pagpupulong ng pamahalaan. Una, iniulat na drone ang tumama, pero kalaunan sinabi ng Kyiv na Iskander missile ang ginamit sa pag-atake sa government quarter. Bilang karagdagan sa paksa, magdadagdag pa ako ng isa pang magandang balita mula sa mga latian ng Rusya. Bonus na balita ito. Ang mga kalahok sa tinatawag na espesyal na operasyong militar sa Ukraine pagbalik mula sa front ay dapat maging mga tagapagtayo ng bagong Siberianong Rusya. Ayon kay Sergei Karaganov, miyembro ng konseho sa ilalim ng Pangulo ng Russian Federation para sa pag-unlad ng lipunang sibil at karapatang pantao. Sa totoo lang, sinabi ni Karaganov na lahat ng veterano ng Special Military Operation ay kailangang ipadala sa Siberia para doon sila magtayo ng mga mega proyekto. Ayaw silang makita ng pamahalaan sa kalsada ng Rusya dahil natatakot itong mag-alsa ang mga veterano. Pero binalot ni Karaganov ang lahat ng ito sa magandang pakete. At ayon sa kanya, natapos na ang 300 taong paglalakbay ng Rusya sa Europa at ngayon, kailangan nitong bumalik sa pinagmulan ng kasaysayan nito bilang isang dakilang kapangyarihan. Ayon sa kanya, nasa Siberia ang mga pinagmulan na ito. Ayon kay Karaganov, papunta na sa huling yugto ang digmaan kontra kanluran sa Ukraine. Malinaw na hindi makakamit ng Rusya ang tagumpay na tulad sa laban kay Napoleon at Hitler at magpapatuloy ang mundo patungo sa ikatlong digmaang pandaigdig. Sa pananaw niya, sa kawalan ng ganap na tagumpay, dapat maramdaman ng mga veterano ng Special Military Operation na sila ay tagapagtayo ng isang bagong malakihang proyekto ng dakilang Eurasia. Sa huli, magbabahagi ako ng sipi kay Karaganov. Ang mga mandirigmang babalik mula sa digmaan ay dapat magkaroon ng magandang kinabukasan, mataas ang kwalifikasyon at mataas ang sahod na trabaho. Sa pagtatayo ng bagong infrastruktura sa Siberia, marami sa kanila ang mananatili doon. Magiging mga taga-Siberia, tulad ng nangyari noong itinayo ang Transsib at Baikal-Amur Mainline. Ganito ang kapalarang nakalaan sa mga veteranong, sa totoo lang ay mamamatay tao, rapist at mananakop na lumaban sa Ukraine. Ipadadala lang sila sa Siberia at sasabihing, makinig, pribilehiyo ito, kayo ang magtatayo ng mega proyektong malaking Eurasia. Ganyan sa Russia balutin ang pagpapatapon sa Siberia sa ganitong magandang pakete. Dito ko tatapusin. Ang inyong opinyon, ang inyong mga konklusyon, isulat sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat. Subtitles.